kasinungalingan yan. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, alam ninyo, puro sinungaling yung mga yan. Kaya lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Kaya huwag nyo nang paniwalaan kung sino man yung mga yon. Now you know who the liars are and who is telling the truth. Si PBBM na mismo ang nagpatunay na siya ay buhay. Masiglang humarap ang Pangulo sa media dahil may iaanunsyo raw siya. Yan ang pag-alis sa excise tax sa kerosene at LPG. Pero wala pang pasya sa diesel at gasolina. Sa ngayon, rollback muna ang aasahan bukas ng mga motorista. Pero ang bad news, may nakaamba na namang tigil pasada. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Excise tax sa LPG at kerosene tinanggal na ni PBBM. Presyo ng diesel, posible namang tapyasan ng higit 20 pesos kada litro. Panibagong nationwide transport strike kaarangkada pa rin. Service contracting program kinundina ng transport leaders. Energy Secretary Sharon Garin ginisa sa Senado. Senador Rodante Marcoleta dudang malala ang problema sa bansa ng langis. Salot daw sa lipunan, Presidential Sister Senador Amy Marcos tinawag na fake news peddler ang Malacanang. US blockade sa Strait of Hormuz. Magsisimula na ngayong gabi. Pope Leo binanata na rin si President Donald Trump. At Big Bang, nagpasiklab sa Coachella debut. Performance ni Justin Bieber dinipensahan ng mga artista sa gitna ng backlash. Tinanggal na ni PBBM ang excise tax sa LPG at kerosene pero wala pa siyang desisyon sa diesel at sa gasolina. Kasabay ng kanyang anunsyo ngayong araw, ipinakita mismo ng Pangulo na maayos ang kanyang kalagayan. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes, live nag-uulat mula sa Malacanang. Ivy, so ano ang patunay ni PBBM na wala daw siyang sakit? Yes, Corina, nag-jumping jack, naglakad kasama ang media at tumakbo si Pangulong Bongbong Marcos mula rito sa Gate 3 o Presidential Communications Office paloob ng Gate 4 ng Malacanang bilang patunay sa kanyang mga kritiko na buhay siya. Ito ay ilang oras matapos ang video message ni Presidential Sister and Senator Amy Marcos na muling inulit ang pahayag niya November noong nakaraang taon na may dinadamdam nga raw na sakit ang Pangulo. Pakinggan natin ang sagot at mensahe ni PBBM sa mga fake news peddler. Nakasinungalingan yan. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, alam ninyo, puro sinungaling yung mga yan. Kaya lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Kaya huwag nyo nang paniwalaan kung sino man yung mga yon. Now you know who the liars are and who is telling the truth. Pinatay na ni PBBM ang mga usap-usapang nasa ospital siya nitong mga nakaraang linggo dahil 3 months ago pa raw ang kanyang huling hospital visit para sa isang CAT scan para raw masigurong okay na siya mula sa diverticulitis diagnosis. 2 na lang din daw ang sakit na iniinuman ng Pangulo ng gamot at ito ay para sa gout at high blood pressure. Pumunta sa PCO ang Pangulo para i-anunsyo ang initial agreements nila ng Development Budget Coordination Committee o DBCC sa pagtapos
tapyas ng excise tax sa petrolyo. At bago lumabas ang Pangulo, inanyayahan niya ang Malacanang press corps na mag-exercise kasama siya pabalik sa palasyo. Mula sa PCO hanggang Gate 4 ng Malacanang, hindi bababa sa 100 metro ang nilakad namin kanina. Sinagot din ni PBBM ang tanong kung bakit bigla siyang nagsalita tungkol sa kanyang kalusugan. Anya, ayaw daw niyang mag-alala ang taong bayan. Isinare din ng Pangulo sa media na nag-exercise siya. Nag-weights daw si PBBM makailang beses din sa isang linggo. Kurina, ngayong araw nga inanunsyo ng Pangulo on the 15th day of publication of the Republic Act 12316 or the act granting him emergency powers to suspend or reduce excise tax at 3 pesos and 36 centavos ang babawasan sa LPG kada kilo. Ito ay katumbas ng 36 pesos kada isang tangke. 5 pesos and 60 centavos naman sa kerosene, habang bukas pa iaanunsyo ang tapyas sa diesel at gas. Ulitin lang natin para sa ating mga manonood, 3 pesos and 36 cents for LPG na katumbas ng 36 pesos per tank at 5 pesos and 60 cents naman para sa kerosene. Magpupulong kasi bukas, Corina, ang Uplift Committee o ang komiteng binuo ni PBBM para rumisponde sa krisis sa langis. Ipinaliwanag din kanina ng Pangulo kung bakit may hesitation ang gobyerno na agad-agarang suspendihin ang VAT. Una, hindi kasi ito sakop ng emergency powers ng Pangulo. Pangalawa, ang pagtanggal ng VAT sa petroleum products makakatulong lang daw sa petroleum market. Kumbaga, hindi raw sapat na VAT lang ng langis ang tatanggalin. Kaya ang hinahanap nila ay funding para matulungan ang lahat ng sektor. Wala raw silang option na pinapalampas, pero sa ngayon ay talagang ang cost-benefit analysis ng gobyerno pumapanig pa rin daw sa pangongolekta ng VAT para magkaroon ng extra funding ang pamahalaan. Kurina, ano man daw yung gap na dulot ng krisis at gera sa Iran ay tanging gobyerno lang ang makakaresponde ayon kay PBBM. At dahil national concern naman talaga ang kalusugan ng pinakamataas na opisyal ng gobyerno, kanina pagpasok ni PBBM sa press room, ang bungad ng Pangulo, hindi totoo yung mga usap-usapan online na artificial intelligence lang ang nakikitang presensya niya dahil for April 13, today, ang hawak-hawak niyang announcement. Corina. Mayroon siyang ipinakitang dokumento kanina, no, Ivy. Ano yon? Was that a medical certificate? Kasi ang isang medical certificate from a known doctor and medical institution should put to rest all of the fake news. Meron ba siyang ganon? Kurina, hindi medical certificate yung pinakita o yung hawak na papel ng Pangulo kanina, kundi yung announcement niya on the suspension of excise tax. At hindi niya sinabi kung maglalabas siya ng isang medical certificate, basta ang mensahe ng Pangulo, buhay na buhay siya at walang katotohanan yung mga bali-balitang na-hospital siya, may sakit siya, may cancer siya at nanghihina na siya. Kurina. Okay, so bukod, Ivy, sa pag-alis sa excise tax sa LPG at kerosene, mayroon pa ba tayong hihintayin? Hindi pa executory ang emergency powers ng Pangulo, pero inihayag na ba niyang malinaw kung ano ang mangyayari na kasama sa emergency powers niya kapag ito ipinapatupad na? Kurina, bukas pa natin malalaman yung buong detalye ng kanyang pagpapatupad ng emergency powers. Pero ang pinakabago bukod sa mga narinig natin itong nakaraang linggo ay yung Department of Agriculture, sila na yung bibili ng mga excess produce ng ating mga magsasaka dahil lumalaganap na rin yung mga report itong nakaraang linggo na hinahayaan na lang nilang mabulok o itapon yung kanilang mga excess produce dahil hindi na nga kaya ang transport cost dahil sa taas ng presyo ng langis. Kurina. Okay, something to look forward to. Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa Malacanang. Pansamantalang makakahinga ang mga motorista dahil kumpirmado na ang oil price rollback bukas. Pero para sa isang grupo ng mga negosyante, huwag muna tayo magpakampante. Narito ang agenda report ni Ches Sulit. Kinumpirma ni Energy Secretary Sharon Garin ang inaasahang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong Martes. Higit 20 pesos per liter ang posibleng tapyas sa diesel, 4 pesos and 43 centavos ang sa gasolina at 8 pesos and 50 centavos naman sa kerosene. Welcome news para sa business group ang rollback para sa linggong ito. Pero babala nila, posibleng temporary relief lang ito dahil sa patuloy na volatility sa global oil markets.
lalo na't pumalya ang peace talks ng Amerika at Iran at kasado na ang US blockade ng Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang 1/5 o 20% ng langis ng buong mundo. Para sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, added pressure ito sa mga negosyo at investor sentiment. At sa gitna ng inflationary challenges ng bansa, babala ni PCCI Vice President for Trade and Industry Brian Ang, hindi kakayanin ng mga kumpanyang increase sa minimum wage sa ngayon. All our industries are suffering from this oil crisis. We have to sit down and talk with the labor groups. They have conversations ongoing and we have to negotiate with them. Maybe you give some form of transportation allowance but not in the form of minimum wage. Hinihikayat din ng PCCI na tanggalin na muna ang VAT sa langis. We also have to continue studying, is all the regulation really the way to move forward, or is there a need to amend or even repeal the deregulation law, especially during these times of emergency and crisis. Sa usapin naman ng energy strategy, ayon sa private sector, dapat pa rin pag-aralan ang joint oil exploration kasama ang China sa kabila ng tensyon sa West Philippine Sea. Para kay Ang, dapat ituring itong isang economic arrangement na mutually beneficial at hiwalay sa politikal na alitan. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Kulang ang oil price rollback lang ayon sa mga PUV driver. At dahil makupad daw kumilos ang gobyerno, maglulunsad sila ng panibagong strike ngayong linggo. Yan ang agenda report ni Lian Bustillos ng Abante. Kasado na ang panibagong nationwide transport strike na pangungunahan ng Manibela. Kasama ang iba pang mga grupo gaya ng National Federation of Transport Cooperative o NFTC at Alliance of Concerned Transport Organizations o ACTO. Aarangkada ang tigil pasada sa Miyerkules hanggang Biyernes, April 15 to 17 na inaasahang lalahukan na humigit kumulang 500,000 na PUV drivers sa buong bansa. Ayon kay Manibela President Mar Valbuena, ito ay tugon ng transport sector sa umano'y mabagal na aksyon ng pamahalaan sa krisis sa langis. Mga bansang kapitbahay natin, Marso pa lamang, nagsuspend na sila ng kanilang value-added tax as in zero. Pero tayo pinabayaan natin hanggang sa ngayon. Ayon kay Valbuena, nasa 45% o humigit kumulang 36,000 na tsuper mula sa kanilang hanay ang tumigil muna sa pamamasada dahil sa serye ng jumbo oil price hikes. Dahil dito, nananawagan ng grupo sa pagbabalik sa dating presyo ng diesel na nasa 55 pesos kada litro lamang. Kinukundi na rin ng transport leader ang bagong anunsyong Service Contracting Program o SCP ng gobyerno. Aniya, may mga operator pa rin na hindi nababayaran ng pamahalaan mula sa naunang SCP na ipinatupad noong panahon ng COVID-19 pandemic na umaabot umano sa hindi bababa sa 32 million pesos. Para sa agenda, Lian Bustillos, Abante. Ginisa ang Energy Department sa pagdinig ng Protect Committee ng Senado. Kalahati lang daw kasi ng mga empleyado nito ang pumapasok, kaya hindi matugunan ng mga reklamo ng publiko. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Sa kabila ng doble kayod ng Department of Energy sa oil crisis, dinikdik pa rin ng ilang mga senador ang ahensya. May department order daw kasi ang DOE na 2 days lang ang on-site work per week. With only 50% of DOE officials and employees reporting. And the rest is all work from home. May mga reklamo umanong nakakarating kay Senator Amy Marcos na walang nahahanap sa opisina ng DOE para sa umano'y approval ng projects at mga kontrata. Kumpara sa isang memo mula sa ehekutibo, may 4 na araw na on-site work kada linggo sa ilang mga ahensya ng gobyerno. Namamatay na yung tao ng gutom, hindi na makapaghanap buhay. Wala nang ani, wala nang pagkain. At ang DOE ay nagbabakasyon. Tama ba yun? Sagot ni Energy Secretary Sharon Garin, work from home doesn't mean they don't work. At hindi rin daw sila nagbabakasyon. On time daw ang lahat ng compliance ng DOE. Doing meetings and doing everything that we can do just to keep our country sufficient in supply and monitor the prices. Pero hindi rito natapos ang puna ni Marcos.
2 days, ma'am, because we are aware that we have to save energy and electricity in this. From the get-go, we wanted to Sa push. sobrang saving naman ninyo, Secretary Garin, hindi naman yata tama na walang pumapasok yung mga oil stakeholders. The objective of work from home is not to stop working. It is to become more efficient. Ngayon po, we are trying to save for the country para Hindi ba sinabi ng Pangulo na 4 days? Bakit kayo kinalahati pa yung 4 days? Kinilala ng iba pang mga senador ang effort ng ahensya. Pero sa panahong may krisis at tinitignan ngayon ang DOE, mahirap umanong depensahan ang optics problem dahil sa 2-day workweek. I-revisit daw ng DOE ang 2-day workweek order nila. Kasabay niya na ang pagsulong din ng ahensya sa energy efficiency dahil ayon kay Garin, posibleng umabot daw ang problemang ito ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Bago pa ito, pinagdudahan ni Senator Rodante Marcoleta kung talaga bang malala ang problema natin sa langis. Batay daw sa mga nakalap niyang datos, nananatili umanong sufficient ang supply natin at umaabot pa nga sa bilyong litro ang ini-import ng bansa sa loob lang ng ilang buwan. May nakuha rin daw siyang independent data mula sa isang Singapore-based entity na nagsasabing posibleng makabili ng diesel sa halagang nasa 61 pesos per liter ang landed cost. Yan ay ang Pent Alpha Enterprises Pte. Limited na ang representative ay nagngangalang Wayne Houghton. Kung titingnan po natin, meron pa naman palang pag-asa na meron tayong kukuhanan at hindi naman pala ganito kalubha. Ayoko naman pag-usapan na natin ang malulubhang problema, hindi pa naman talaga dapat mangyari pala. Sa panig ng DOE, inamin nila na mataas talaga ang presyo sa world market, lalo na sa transport at insurance costs. Tila miracle price daw ang 61 pesos per liter, pero nangako ang ahensya na susuriin nila ang datos na ibinigay ni Marcoleta. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionaire News Channel. Dapat daw tularan ng Pilipinas ang Price Stabilization Fund ng Thailand ayon kay Senador J.V. Ejercito. Sa ilalim nito ay mas mababa pa sa 60 pesos ang kada litro ng diesel sa Bangkok kahit import-dependent din ito. Binigyan din ng Senador na mahalaga na tama ang impormasyong makakarating sa Pangulo kaugnay ng krisis sa langis. We need to give the accurate reports, especially to the President and to the people, no, so that we can make the proper decisions based on accurate information. Madalas talaga pag sa palasyo, nobody wants to be the bearer of bad news, pero kailangan natin sabihin what is really happening on the ground and on what the real situation is para tama po ang magiging desisyon ng ating liderato at ng ating pong mga concerned agencies. Band-aid solution lang ang oil price rollback bukas para sa dating energy chief. Hindi raw nito maisasalba ang mga pagkalugi dala ng sunod-sunod na jumbo price hikes. Narito ang agenda report ni Robert Tan. Nakaamba man ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo, naniniwala ang isang dating opisyal ng gobyerno na ilang buwan pa ring iindayin ng ekonomiya ng Pilipinas ang epekto ng krisis sa langis. Sa Business 360 ng Billionaire News Channel, sinabi rin ni former Energy Secretary Rene Almendras na posibleng lumala pa ang sitwasyon kung pupulbusin ng Amerika ang oil production capacity ng Iran. Tells to Russia, to China, and a few other guys, right? But if you're going to close down that capacity to produce, those guys are going to have to buy that oil from somebody else. Yeah. And then you're going to spike prices again. Nanganganib din anya ang food supply chain at presyo ng mga bilihin. So, when the fertilizer price goes up, the farmer who used cheap fertilizer is not yet going to raise. Is not yet going to raise prices. But definitely now that he has to buy more expensive fertilizer, the next crop of and that's the tail drag that you're referring to, because he's going to plant it today using the expensive fertilizer, and that's going to be a while to harvest, and all of that will be inputted, charged back to the consumers. Many months from now. Down the line. Down the line. So you have more expensive feeds going into the poultry. So the poultry owner will now say, I'm paying more for feeds, therefore I'm going to raise the price of chicken. May mga maliliit na negosyo na rin daw na nagsasara dahil sa volatility.
because it just doesn't make sense to continue operating. So if I were the CFO, my first question would be, do I have the liquidity? Do I have the cash that I need to do this? Why do I need more cash? Because everything is more expensive. If a friend of mine who owned a gas station said, you know, my working capital requirement before was only about 600,000 every month because that's the volume of fuel that he has to buy. But today's price, it's over 1.2 million, almost double. So Kinakailangan din daw ng Pilipinas ng mga karagdagang storage at logistics capacity para sa additional reserves. Para sa Agenda, Robert Tan, Billionario News Channel. Nasa bingit na nga raw ng pagsasara ang ilang fishing at canning company sa Zamboanga City dahil sa krisis sa langis. Kaya naman may panawagan sila sa gobyerno. Ang detalye sa agenda report ni RJ Rosalado. Nagpapasaklolo na sa pamahalaan ang asosasyon ng mga fishing company sa Zamboanga City dahil sa epekto ng nakalululang presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Julius Daniel, presidente ng Southern Philippines Deep Sea Fishing Association, malaki ang posibilidad na magsasara na ang karamihan sa mga kumpanya dahil dumoble na ang kanilang operational cost. Nag-scale down na rin sila sa kanilang operasyon pero hindi pa rin daw ito kayang i-sustain kahit man lang hanggang sa susunod na buwan. Palugi yung negosyo nila ngayon. Kailangan mo humuli ng sobra-sobra talaga para ma-compensate lang. Pero sa panahon ngayon, di na practical yung dahil sa fuel. Para makatipid, nakikiusap ang grupo ng mga fishing company na payagan silang mag-direct import ng kanilang fuel supply. Ito raw ay gagamitin nila para sa kanilang operasyon at hindi para ibenta. May mga supply naman talaga sa labas. There are multiple suppliers na tumatawag. Sabi nila, kaya namin pagpadala dyan at a minimum volume of, let's say, 3 million liters. Yun lang kasi yung catch sa laki ng volume and malaking investment din siya sa part ng fishing company. Di niya kakayanin kung siya lang mag-isa. Kaya napag-isipan namin nung meeting namin, why not as a group mag-import tayo and then hati-hatiin natin. Kung matutuloy ang total shutdown ng mga canning at fishing companies, libo-libo mga empleyado at mga pamilya nito ang maapektuhan. Apektado rin ang tinatawag na food security dahil halos 80% ng supply ng cancer din sa bansa ay nagmumula dito sa Zamboanga City. Isa sa 8,000 fishing worker na posibleng mawalan ng trabaho si Mang Rubini na halos 2 dekada ng kapitan ng isang fishing vessel. Nag-abiso na siya nga baka mag-standby gumikan siya sa diesel. Ang igasto niya sa diesel, nga dagan-dagan o minus ng pangawa, i-kuha na lang niya sa iyang mga tauhan para. May maliit na sari-sari store si Mang Rubini at ito ang kanyang magiging source of income sakaling tuluyan na siyang mawalan ng trabaho. Sa ngayon, hinihintay pa ng mga fishing company ang tugon ng national government sa kanilang mga hinaing. Para sa Agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel. Tulad sa Zamboanga City, madalang na rin ang mga mangingisdang pumapalaot sa La Union dahil sa taas ng presyo ng krudo. Bukod sa trabaho, apektado ang kanilang negosyo. Narito ang agenda report ni Dobby De Guzman. Wala nang ganang pumalaot ang mga mangingisda ng Agoo, La Union. Kaya ang ilan, iginarahe na lang ang kanilang mga bangka at dumayo sa ibang lugar para magtrabaho. Nagtrabaho na sila, sir. Saan? Sa Baguio, San Fernando, sir, construction. Kasi mahal ng krudo. Dati-dati, mga 500 lang ginagastos. Ngayon, may higit 1,000 na, sir. Kung ibabawas lahat ng gastos, 200 piso na lang daw ang kita ng bawat mangingisda kada araw. Wala namang makain kung hindi ka lalaot kahit bahal na yung langis, talagang napupursige ka talagang maghanap buhay dahil paano yung mga pamilya kasi. Sana merong magbigay ng mga fuel subsidy, ganun. 942 ang kabuang bilang ng mga mangingisda sa buong lalawigan ng La Union. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mula sa nasabing bilang, 295 na ang nabigyan ng fuel subsidy. Kasama din po yung ating mga fisher folk po dun sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk.
And they will also be qualified po sa pag-receive ng 2,325 pesos per fisher folk na cash assistant. Dahil maraming mangingisda ang ayaw ng pumalaot, tinatayang bumaba ng 10% ang supply ng isda at lamang dagat. Ayon sa mga tendero, halos wala naman itong epekto sa presyo. Pero dahil sa hirap ng buhay, matumal ang benta. Para sa Agenda, Dobby de Guzman, Billionaire News Channel, La Union. Mga barko ng Amerika na raw ang poposte sa Strait of Hormuz. Ayon kay US President Donald Trump, panahon na para itigil ang pangingikil doon ng Iran. Narito ang agenda report ni Laika Cuevas. 10 o'clock tomorrow, we have a blockade going into effect. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. Alas 10 ng gabi, Manila tayo mag-uumpisa ang US blockade sa Strait of Hormuz. Resulta yan ng bigong pag-uusap ng Amerika at Iran sa Pakistan. I think Iran is in very bad shape. I think they're very desperate. We had a meeting that lasted 21 hours. We understand the situation better than anybody, and Iran's in very bad shape. Iran ang sinisisi ni Trump sa naunsyaming peace talks. Hindi raw kasi nito binuksan ang Strait of Hormuz at higit sa lahat, ayaw daw bitawan ng Tehran ang kanilang nuclear ambition. And just so you understand, Iran will not have a nuclear weapon. Will not have. There is no way that they're going to get. They still want it, and they made that clear the other night. Iran will not have a nuclear weapon. Ang pabago-bago umanong mga demand naman ng Amerika ang sinisisi ng Iran, pero bukas pa rin daw ito sa diplomasya. Oras na mag-umpisa ang US blockade, hindi na raw makakakotong ang Iran sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Lilinisin din daw ng US Navy ang mga minang kinalat ng Tehran sa strategic waterway. Babala ni Trump sa Iran, huwag makialam or you'll be blown to hell. Para sa Agenda, Laika Cuevas, Billionaire News Channel. Scathing and unprecedented ang naging pagbatikos ni US President Trump laban kay Pope Leo. Tinawag niyang weak on crime at terrible for foreign policy ang Santo Papa. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. Una nang kinwestiyon ni Pope Leo ang immigration policy ni Trump at ang kanyang gera sa Iran. Tinawag din niyang unacceptable ang banta ni Trump na pupulbusin anya ang buong sibilisasyon ng Tehran. Sa showbiz naman, isa na namang K-pop act ang nagpasiklab sa kanilang performance sa Coachella. Ang detalye mula sa ating kasamang si Mateo Gudicelli. Mateo? Big Bang returns with a bang. The K-pop icon sets the Coachella stage on fire with jaw-dropping performances sa outdoor theater. Kabilang sa high-energy setlist nina G-Dragon, Taeyang, and Daesung. Ang classic na Bang Bang Bang, Fantastic Baby, and Sober, notably absent si Top, who left the group in 2023. This isn't just Big Bang's Coachella's debut, it also comes ahead of their much-awaited 20th anniversary world tour. On to the biggest debate on the internet at the moment, Justin Bieber returned to the Coachella stage, this time as a headliner. The pop star left many surprised with his minimalist and swag-heavy set. But while he mostly performed tracks from his latest album, Bieber also took time to reminisce about his stellar music career. By playing his old YouTube videos, for some fans, what he did was for the believers since day one. This is what healing looks like daw, and celebrating how far he's come. What's important, anila, ay happy and healthy si Bieber after struggling for many years.
But that message didn't clock to his bashers, who described the performance as lazy and underwhelming, especially since the singer was reportedly paid $10 million, the highest in Coachella's history. Kinompare pa nila ang kanyang performance with that of Sabrina Carpenter. Several celebrities showed their support for Justin Bieber. Nag-fangirl si Katy Perry when Bieber played his hit song, Baby. Perry attended Coachella with her boyfriend, former Canadian Prime Minister Justin Trudeau. For David Beckham naman, very special and emotional to see the performance. It reminded him daw how kind Bieber was sa kanyang mga anak. Lizzo says she watched a pop star who grew up in front of the world fully transcend into his artistry. As for Leon Barreto, he called Bieber a legend. Leon was at the festival to also show support sa kanyang rumored girlfriend na si Sofia La Forteza of Cat's Eye. NBI Director Melvin Matibag haharap sa impeachment hearing ng Kamara laban kay VP Sara. At Rory McIlroy, gumawa na naman ng kasaysayan sa 2026 Masters. Susunod yan sa Agenda. Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Moderate naman ang southbound lane. Kung may war on drugs dati, mayroon ng war on fake news ngayon. Sanib puwersa ang iba't ibang ahensya ng gobyerno laban sa disinformation. Ang detalye sa agenda report ni Ched Gatchalian. Hindi kasinungalingan ang susulat ng ating kinabukasan. Hindi fake news ang magdidikta ng ating kasaysayan. Mas palalakasin ng ilang ahensya ang koordinasyon laban sa fake news sa social media. Nilagdaan ng Department of Justice, Department of Information and Communication Technology at Presidential Communications Office ang Memorandum of Agreement kontra disinformation, deepfakes at digitally manufactured content. Sa gitna ito na naglilipan ng mga akusasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pati ang media, hindi nakaligtas. But our war on fake news is not about words. It is about protecting our constitutionally guaranteed right to accurate information and free expression. Sa linggo na ito, masasampahan na raw ng reklamo mga fake news peddler. Sinigurado naman ni Justice Secretary Frederick Vida, hindi maapektuhan ang kalayaan sa pamamahayag dahil criminal disinformation lang ang tatargetin nila. Nagpadala kahapon ng joint sign letter ang DICT at PCO sa Meta, ang parent company ng Facebook. Hinihiling nila na magkaroon ng enhanced detection suppression sa mga posts na may disinformation at ng mas mahigpit na koordinasyon sa gobyerno ng Pilipinas kontra fake news. Kagabi, Meta has already actually replied to us. They're in full support of this initiative of Oplan Anti-Fake News. May paalala rin ang DICT sa netizens. Hindi raw porke na-delete na ang post na may maling impormasyon, ligtas na sila sa pangil ng batas. What happens in the internet stays in the internet. Ang platform po, hindi lang Meta, but YouTube, TikTok, and the rest, meron na kaming agreement, evidence preservation. Paglilinaw ng mga ahensya, bago pa man magkaroon ng tensyon ng US, Israel at Iran, plano na nilang magtulungan kontra fake news. Lalo sa panahong nagagamit ang social media para magdulot ng panik o manloko ng kapwa sa gitna ng krisis. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel. Makakausap po natin ngayon si DICT Secretary Henry Aguda mismo. Magandang gabi po sa inyo, Secretary Aguda. Good evening, Ma'am Corina, at saka mga nakikinig sa inyo ngayon. Opo. Okay, fake news. Hindi lang po ang Malacanang o ang mga opisyal ng gobyerno ang tinatamaan po ng fake news. Meron pong fake news laban sa isang negosyo, meron pong fake news tungkol sa isang establishmento, isang personalidad. Ano po ang proseso para ito ay makarating po sa inyong atensyon?
Ma'am Corina, mayroon kaming action number 1326@dict.gov.ph. Isa pong email yan. Maganda pong email kasi para magawan ba ng screen cap kung ano man yung URL o ano man yung post o ano man yung video. At pag punta po sa amin within 24 hours, sigurado po meron po kayong responde dyan. At the same time, diretso na po sa mga platforms yan. So meron po kayong mga panuntunan what constitutes fake news? Oo naman. So, doon sa mga kababayan natin, checkan nyo muna kung saan nanggaling yung source. Checkan nyo, lalo na kung verified yan at legit yung source, mas maganda-ganda na mas accurate yan. Second, checkan nyo yung mga video at saka mga picture. Kasi minsan, nadi-deepfake madaling ma-deepfake So talagang suriin nyo. Tapos sa akin, yung sinasabi ko nga sa iba, pagka nagdududa po kayo doon sa validity ng news, kung totoo siya o hindi, huwag nyo pong i-share. At yan din po kasalanan. Pag nag-share kayo ng medyo alam nyo na fake news, huwag nyo na pong ikalat. Makakatulong din po kung mismong yung nagrereklamo ay magbibigay na rin po sa inyo ng mga patotoo na ito ay fake news. Halimbawa mga contradictory medical statements or maybe an opinion from a lawyer. At syempre yung mismong fake news ilalakip na po doon sa email po sa inyo. Yes, Ma'am Corina. The more information the public can provide to us, the faster and the better we can respond to the situation po. Yung mga platform provider naman po, na sinulatan po namin, lahat po sila ay nakikiisa doon sa Oplan anti-fake news po natin. So mabilis po sila magre-respond dyan. Para po sa mga sinabi ni Senadora Amy Marcos tungkol po sa kanyang kapatid at sa lahat-lahat po ng mga nagsulat na nag-post, nag-AI ng fake news tungkol po halimbawa kay Pangulong BBM, ano po ang inyong tugon? Well, kapag ka po ang isang bagay talagang blatantly fake news, ang ginagawa po namin sa platform, ina-alert namin sila. Ang ginagawa naman po nila, dine-demote nila yung content. Pag demote, ang ibig sabihin nun, hindi na magba-viral. Tapos may mga konting ilang oras, tinatanggal na yan sa internet. It doesn't naman po prevent anyone na nasaktan doon sa fake news na mag-file ng karampatang kaso kung kailangan. Opo, so iba po yung aksyon na ite-take down ng say Meta, kasi Meta naman po kung Facebook yan. Kung YouTube, iba rin po. Tama, okay. Tama. Iba-iba yung proseso nila, Ma'am Corina, pero it follows the same methodology. I-prevent muna yung pagiging viral niyan. Then second, aaralin nila kung talagang fake siya. Kasi minsan, gusto mo rin naman i-verify muna yung content. Tapos kung yung proof na fake siya, na-forward na namin sa kanila, mas mabilis silang uma-action. At hindi po ba may reputasyon ng Meta na mabagal sa mga reklamo? Lalo na kung wala ka namang pangalang malaki o kaya ay ikaw ay hindi opisyal ng gobyerno. Kumusta naman po ang relasyon ninyo sa Meta? Yung kay Meta naman, kami naman, ang trabaho po namin is alert yung mga platform pag may nakikita kami mga problema. And we follow due process. Kaya makikita nyo, madalas sumusulat po kami sa kanila para official yung notice namin sa kanila. And pag sumulat naman sila tayo sa kanila, sumasagot sila sa amin, nakipag-usap kami, si Meta nag-i-improve naman. Halos every other day, nagbibigay sila ng status update sa amin. For the public's appreciation lang, yung nakikita po natin is mga 2 to 3% lang na lumulusot doon sa filtering nila. So umaabot sa mga almost 98% natatanggal naman nila proactively. Yun nga lang, minsan talaga technology is not foolproof, so nakakalusot yung mga bang fake news. Ayun. So, iba po yung takedown, iba rin po yung legal action, say cyber libel. Yan naman ay kailangan gawin na noong biktima sa korte. Tama yun, Ma'am Corina. So yung cyber libel, that's a personal crime. Pagka naargabyado kayo, nasaktan kayo, karapatan nyo po na mag-file ng crime. Ngayon, sa DICT naman po at saka CICC,
kung nangailangan po kayo ng tulong para ma-preserve yung ebidensya na nagamit sa pananakit sa inyo, sabihan nyo lang po kami at kami naman ay nakikipag-ugnayan sa mga platform and sila naman may evidence preservation sila. Pag dumaan na sa proper court order yan, i-release nila yung ebidensya. Huling tanong po, may masasampulan na ba? Halimbawa po sa mga sinabi po laban kay Pangulong Marcos. Ay napag-usapan lang namin kanina yan ng DOJ at saka ng PCO, no? Hindi ko na po sila pangungunahan kasi yung case build-up is going as we speak. At the same time, nagpa-finalize na sila nung proper warrants and subpoena. Confident ako siguro this week may masasampulan na konkreto. Ayaw ko lang pangunahan yung DOJ at PCO. Pero this week po, hintayin po natin. Lunes pa lang naman eh. So mga bandang Miyerkules, Thursday siguro, meron na yan. Wala pong clue kung sino? Ay, hindi ko na po pangunahan. Okay. At, sige po, nagbabakasakali lang. Opo, maraming salamat sa inyong oras, DICT Secretary Henry Aguda. Maraming salamat din po. Salot kung tawagin ng Malacanang ang mga nagpapakalat ng fake news. Ang masama pa raw dito, kabilang ang kapatid pa mismo ng Pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Hindi natapos sa social media ang usapin ng fake news dahil sa listahan ng fake news peddlers, isinama na ng Malacanang si Presidential Sister and Senator Amy Marcos. Di ba sinabi ko na nga na outside na, alam mo na, Colombo, Kwarto, Palacio, whatsoever, hindi na kami nagkita. Ang tagal-tagal na. Pati nanay ko, tinatanong ako, hindi rin niya alam kung ano nangyayari. Ang alam ko lang, may sakit si Bongbong. Ayon kay Senator Amy, totoo ang sinabi niya sa harap ng rally ng Iglesia ni Cristo noong Nobyembre na may karamdaman ang kapatid. Namayat at naospital daw ito noong nakaraang taon. Bagay na hindi niya dodoktorin dahil lagi naman daw siyang totoo sa publiko. Sana raw, anuman ang sakit ni PBBM, magpagaling na muna dahil dapat prioridad ang kalusugan ng Pangulo. Buwelta ng Malacanang. Sinabi niya hindi sila nakikita, di ba? Right? So ano alam niya? So fake news yan. Huwag na raw pansinin ang fake news peddlers. Hindi po natin sila kailangan dito sa ating lipunan. Salot sila. Ang intindihin daw dapat ng publiko kung ano ang inire-report ng mainstream media lalo na kapag lumalabas ang Pangulo gaya noong araw ng Kagitingan kung saan ginawang tampulan ng media ng aligasyon na gumagamit lang ng throwback at AI-generated photos and videos ng presidente. Sinusugan ng Malacanang ang pahayag ng press organizations nitong nakaraang linggo na nanindigang hindi gawain ng mga mamamahayag ang mameke ng report dahil pangalan at kredibilidad ang nakataya sa bawat storya. Sa kabila raw ng ingay na mga fake news peddler, ang Pangulo focused sa trabaho, hindi sa bakasyon o anumang pamumulitika. Ang nakakabahala lamang dito ay ang personal na galit, personal na interes at personal na ambisyon ay gamitin ng taong bayan na galitin ang puso ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng paglalahad ng kanilang fake news. Yan ang nakakabahala. Dapat daw ingatan nating huwag umabot sa puntong nabubuhay na ang lipunan sa maling impormasyon. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Ginagawa raw takbuhan ni VP Sara ang Korte Suprema para makaiwas sa impeachment proceeding sa Kamara. Ayon sa ilang kongresista, takot ang bise sa mga ebidensya. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Kaabang-abang ang mangyayaring pagdinig ng House Justice Committee bukas kaugnay sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte dahil inaasahang dadalo ang mga pinasabina ng komite. Pero naniniwala ang ilang mambabatas na pilit tinatakasan ng bise ang kanyang pananagutan. Ayon kay Akbayan Party List Representative Persis Endania, naging habi na raw ni VP Sara ang tumakbo sa Korte Suprema. Allergic raw kasi ang bise sa ebidensya, kaya pinipigil niya ang paglabas ng katotohanan. Gayunpaman, tuloy ang pagdinig dahil deserve ng taong bayan na makita ang mga ebidensya. Kabilang sa inaasahang dadalo bukas ang nagpakilalang bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, halatang kabado ang kampo ng bise sa pag-usad ng impeachment. Kaya nga, nagtataka tayo bakit sinasabi ng kampo ni Vice President, mahina raw, weakest link.
bakit tumakbo sila sa Supreme Court para pigilan ang hearing na ito? Giit ng Kamara, tuloy ang impeachment proceedings hanggat walang temporary restraining order mula sa Korte Suprema. Para sa agenda, Isaiah Mir Puentes, Abante. Hindi raw natatakot ang kampo ni VP Sara sa mga posibleng testimonya ng umano'y bagman na si Ramil Madriaga. Wala naman daw kasi itong kredibilidad. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Dahil tinuturing na weakest link ng kampo ni VP Sara Duterte ang umano'y bagman nitong si Ramil Madriaga sa kinakaharap na impeachment case, posibleng ito pa raw ang makatulong sa kanila sa kaso. Kasabay ito ng muling pag-iit na walang katotohanan ng mga testimonya nito, kabilang na ang paghati daw niya ng limpak-limpak na pera sa iba-ibang mga lugar sa utos umano ng bise. Wala rin daw silang kinalaman sa mga napaulat na banta sa buhay ni Madriaga. Diba, in a way, you could say that he's our star witness. Diba? So we don't want anything bad to happen to him. We want him to testify. We want him to trip on himself, on his lies for the world to see. Inaabangan din daw nila ang mga sasabihin ni Madriaga sa kanyang pagharap sa House Justice Committee bukas. Marami siyang mga allegations doon na walang petsa, walang eksaktong petsa, walang mga pangalan ng mga taong pinag-deliveran niya, di umano. Kung magpro-provide siya ng additional details sa House Justice Committee, talagang gagamitin namin yun against him. Kasi kumpiyansa kami na kahit anong sabihin niya, kasinungalingan. Una na nilang sinampahan ng kasong perjury si Madriaga sa Taguig Prosecutor's Office noong nakaraang buwan. Para naman sa kampo ng nagpakilalang bagman, hindi nila kailanman inakusahan ng bise na siyang nasa likod ng mga umano'y banta sa buhay ng kanilang kliyente. Handa na rin daw harapin ni Madriaga ang komite matapos na pahintulutan ng korte. Gayun din ang hamon nila sa bise. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Samantala, isiniwalat ni Ramil Madriaga ang umano'y assassination plot ni former President Rodrigo Duterte laban kay PBBM sakaling hindi raw ito bumaba sa pwesto na bahagi raw ng napagkasunduan bago pa ang 2022 presidential elections. Sa 3 pahinang liham ni Madriaga na may petsang April 11, 2026, sinabi niya na tinalakay ni FPRRD ang anyay mga plano para patalsikin ang Pangulo by all means para pumalit ang kanyang anak na si VP Sara. Kabilang daw sa kinonsiderang extraordinary measures ang impeachment, assassination by poisoning or any other means, at panibagong people power na uumpisahan daw ni FPRRD katuwang na mga retiradong sundalo at pulis. Kinumpirma ng kampo ni Madriaga na siya ang sumulat sa liham. Wala pang pahayag sa ngayon ang Duterte camp o ang Malacanang hinggil sa alegasyon ni Madriaga. Handa na rin daw humarap si NBI Director Melvin Matibag sa impeachment hearing ng Kamara. Isa siya sa mga ipinatawag ng House Justice Committee para himayin ang resulta ng investigasyon sa umano'y pagbanta ni VP Sara sa first couple at kay former House Speaker Martin Romualdez. Isa yan sa mga basihan ng impeachment complaints laban sa bise. Pero syempre, I will bring in yung people who are involved at the time nung ginawa itong investigation na related dito sa impeachment. Ano po ina-expect natin tomorrow kaya, sir? Well, I don't know, pero of course, kami naman, kung ano yung findings na nandiyan dyan na on record, yun lang naman yung aming kayang sabihin at sagutin sa harap ng committee. Una nang sinampahan ng grave threats at inciting to sedition ng NBI si VP Sara sa DOJ. Isinumite na rin ng ahensya ang mga dokumento kaugnay sa kaso. Pumalag ang mayor ng Bulan Sorsogon sa mga paratang na sila ang may kagagawan ng banye-banyerang tamban na nasayang sa kanilang lugar kamakailan lang. Ayon naman sa Agriculture Department, naiwasan sana ang insidente. Ang detalye sa Agenda Report ni Dexter Ganibe. Humarap sa abante si Bulan Sorsogon Mayor Romeo Gordola para sagutin ang mga batiko sa kanya kasunod ng banye-banyerang tamban na itinapon sa Bulan Fishport kamakailan. Pamumulitika ang nakikita niyang dahilan kung bakit lumaki ito ngayon. Dahil marami na gusto ako policy kasi naiinggit sila. Walang mayor na kapag-transforma ng Bulan.
Sabi pa ni Mayor na hindi na bago sa kanilang lugar ang overfishing at pagtatapon ng sobrang tamban. Nangyayari na raw ito bago pa siya naging mayor. Pinabulaanan din ng negosyanteng kapatid ng alkalde at ni Konsehal Rector Valeriano na kontrolado nila ang kalakaran sa Bulan Fish Port. Hindi namin mamanipula yan. Gawa ng hindi naman namin kaya kunin lahat ang isda. Hindi namin namumunopuliya yan. Hindi na nakikialam dyan si Mayor, bagkos matagal na kaming nagninegosyo ng isda. Sa investigasyon ng Department of Agriculture, lumalabas na may pagkukulang ang LGU at nagkulang sa komunikasyon sa mga mangingisda na wala rin umanong pakundangan sa panguhuli ng isda. It can be avoided, no, if there is proper planning between port, LGU and among the fishermen themselves. Unfortunately, that is normal in a way na nangyayari yan pag maraming fishing season. Nag-umpisa na rin ang DA sa distribusyon ng ayuda mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Fund na 10 billion pesos. Bawat benepisyaryo ay mayroong one-time ayuda na 2,325 pesos. Isang napag-uusapan namin doon is magbigay ng voucher. Pero kung tatagal pa ang krisis, pinag-aaralan na niya ng DA na humiling ng dagdag na 40 billion pesos, kung saan 20 billion ay ilalaan para sa ayuda sa fertilizer sa mga magsasaka ng palay, 10 billion sa mga mangingisda at 10 billion naman sa iba pang sektor ng agrikultura. Yun nga ang problema, ang dami yung pinag-aaralan. Sabi nila, hihikahos na raw sila sa loob ng 1 linggo. Wala nang magpapalaot. Pwede bang bilisan konti? Baka next week may decision na ho yun. But we needed the inputs of our economic managers and a DOF on the matter. Bukod sa mangingisda, kasama na sa tinutugunan ngayon ang pagbibiyahe ng mga agri-product mula sa mountain provinces ng Luzon. At pinapanukala ang cash voucher para sa mga biyahero ng gulay para mabigyan sila ng 10 pisong diskwento sa kada litro ng krudo. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante. Rory McIlroy holds off the world's best to make history sa 2026 Masters. Not only did he capture his 6th major title, but he also became only the 4th back-to-back champ sa Augusta National and first since Tiger Woods in 2002. The world number 2 fired a final day 71 to finish on 12 under, 1 stroke clear of top rank Scotty Scheffler. McIlroy's victory last year was already historic since it completed a career Grand Slam and ended a 10-year major win drought. Today, the wind was up a little bit. It was gusty. It made things definitely a little more tricky, especially on the back nine. And I just had to hang in there. I did a decent range session last night and tried to figure a couple of things out, and I definitely hit my irons better today. I think I struck the ball better today overall, which was good to see, but I still needed to rely on my short game those last few holes. Filipino runners joined this year's Paris Marathon. Ang highlights sa Agenda Report ni Europe correspondent Dick Villanueva. Sa oras na 2 hours, 5 minutes and 18 seconds, tinawid ni Yamane Berham-Kripa ng Italy ang finish line para masungkit ang prestiyosong kampyonato sa katatapos sa 49th edition Marathon de Paris 2026. Second place si Bayilin Tishager ng Ethiopia at napanatili naman ni Sila Kiptoo ng Kenya ang third place na kanya ring pwesto noong nakaraang taon. Hinirang naman na kampiyon sa female category si Shuri Demisi ng Ethiopia sa oras na 2 hours, 18 minutes and 34 seconds. Second place ang kanyang kababayan na si Misagni Alimayeho at third place naman ang Kenyan national na si Magdalene Masai.
Ganap na alas 8 ng umaga nang magbigay ng hudyat ang bagong halal na alkalde ng Paris na si Emmanuel Gregoire sa starting line sa sikat na Avenue Champs-Élysées sa mahigit na 60,000 kalahok mula sa 145 bansa, kabilang ang mahigit 200 Pinoy mula sa Europa, Amerika, Canada, Australia at United Kingdom. Kasama ko rito yung mga kababayan nating mga runners na sumama sa Marathon de Paris ngayon 2026 at natutuwa sila dahil na-breakdown nila ang kanilang record last year. Pangatlong Paris-marathon na po ito. Ang aim ko is yung mabit ko yung oras ko, pero this time, yes, nabit ko yung oras ko ngayon naka-BP. Sa Paris, isang beses pa lang, pero I've been in New York City, Chicago, Berlin Marathon, and UK po. Isang rookie na Pinay runner sa Paris na member ng Noto Dog Meat Foundation si Eloy Sagalang na ang kanyang unang pagtakbo ay iniaalay niya sa kanyang rescued friend mula sa slaughterhouse sa China na si Felicity. Inaalay ko po ang aking pagtakbo sa Noto Dog Meat Foundation at kay Felicity po na fur friend ko. Kung napanood niyo po last year, kasama ko po siya. Sa kasamaang palad po pumana na po si Felicity noong January. Taon-taon parami ang mga Pilipinong sumasali sa mga prestiyosong marathon event at maging ang ilan sa kanila ay sumasabak na rin sa ultramarathon at eco-trail. Iisa lamang ang layunin ng 60,000 runners ang lumahok sa Marathon de Paris 2026 ay ang makatawid sa finish line nang walang injury at mabreak ang kanilang record. Para sa agenda, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France. Presyo ng mga gamot, magmamahal na rin. At Bini, nag-perform na naman sa Coachella stage. Susunod yan sa agenda. Dumarga na ang ikalawang pagdinig ng House Joint Committee kaugnay sa krisis sa langis. Kumuha tayo ng detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante Live. Mula po dyan sa Batasang Pambansa. Isaiah, ano na ang update dyan? Pinky, halos 7 na oras ang nagtatagal ang pagdinig ng House of Representatives kaugnay sa kasalukuyang krisis na nararanasan dito sa ating bansa. Umikot ang pagdinig sa pagtalakay sa mga report na iba't ibang ahensya ng gobyerno at ng mga apektadong sektor at kung paano ito masusolusyonan. 76 resource person ang inimbitahan ng House of Representatives sa isinasagawang Joint Committee hearing ngayong araw. Kanina ay inalis na ni Pangulong Marcos ang excise tax sa kerosene at liquefied petroleum gas o LPG. Pero kahit na ipatupad na ngayong araw, delayed na rin ito. Kaya ang ilang mambabatas ay galit dahil April 9 pa dapat ito sinimulang ipatupad. Sa pagdinig kasi inamin ng Department of Finance na si PBBM raw ang dahilan kaya natagalang masimulan ang pagtapya sa fuel excise. We're still awaiting for the instructions from the Office of the President with regards to the lifting of the excise tax exemption. Naikinagalit naman ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez. 9, 10, 11, 12, 13. 5 days, Mr. Chairman. This should have already been first recommended by DBCC, the Energy Department, and the President, Chair, already suspended. He has all the powers granted by Congress. And we are saying that any delay, Mr. Chairman, will make our people suffer. First, the DOE, the DBCC, and the Office of the President, we are holding all of you accountable for the suffering of the Filipino people. Ayon naman kay Kamanggagawa Party List Representative Elison Fernando, bitin ang inaprubuhan ng Pangulo dahil hindi kasama ang diesel at gasolina.
Sinabi naman ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, may malalim na dahilan kaya mabagal ang pagpapatupad ng batas. Definitely I can say this. Sinabi sa akin at ang iba ding mga kasamahan ko sa Kongreso na kaya hindi inaaprubahan ang pagbaba ng VAT at ang iba pang mga economic measures ay dahil sa pagtutol ni Executive Secretary Ralph Recto. Inamin raw ito mismo sa kanya ni House Committee on Ways and Means Chairman Miro Quimbo. Bilang senador noong 2005, sa Executive Secretary Ralph Recto ang nagpanukala ng EVAT o Expanded Value Added Tax. Pinky, ilang minuto nga bago tayo umere ay nagkaroon ng komprontasyon sa pagitan nila Representative Leandro Leviste at Representative Miro Quimbo. Hinamon kasi ni Leviste si Quimbo na aminin sa publiko na siya nga nagsabing si ES Recto ang dahilan kaya nagiging mabagal ang pagpapatupad ng batas patungkol sa excise at value-added tax. Tanungin kayo, nag-usap tayo nung isang araw. Tinanong ko po si Mr. Chair, pwede na ba natin pagbotohan ang suspension ng VAT sa langis? Kahit hindi muna sa lahat ng bilihin, sa langis po muna. Ang sabi ninyo, Mr. Chair, may kumokontra sa kabinete. Sinabi ko ba yun? Mr. Chair, kung Lunes ngayon ano? Kung hindi nyo po bawal na tatanggihan, pagsisinungaling ha? papangalanan ko na lang po. Sinabi nyo po sa akin, ayaw kasi ng aking kababayang Batanggenyo pababain ang value-added tax sa mga bilihin o sa petroleum products. Pinangalan nyo po sa akin, si Executive Secretary Ralph Recto ang humaharang sa pagbaba ng value-added tax. Hindi ko maalala yan. Ang dami natin pinag-usapan. Napag-usapan ba natin yan? Opo, Mr. Chair. No, but levity aside, I think the question should be addressed to our economic managers because I think it's a very pressing matter, a pressing issue. Mr. Chair, Well, paalala ko lang uli, Kong Lean, ha? Ang Secretary ng Finance ngayon ay hindi na si... Opo, pero inamin nyo sa akin, Mr. Chair, dahil siya ay Executive Secretary, nilalalim mo lang ang aking pagbulgar ng ating confidential na diskusyon. Sinabi ninyo sa akin, Mr. Chair, si ES, hindi mo nga sinabi Recto eh, si ES, walang ibang ES naman, Mr. Chair, di ba? No, but in all seriousness... Ay ayaw na ibaba ang VAT. Mr. Chair, I would just like to put it on the record. Totoo ba ang sinasabi ko na nag-usap tayo tungkol sa pagtutol ni ES sa pagbaba ng VAT o hindi? Mr. Chairman, point of order. I'm sorry, gusto ko lang linawin, hindi po ako nagsisinungaling dito. Totoo ba o hindi na si ES ay nagpahayag ng kanyang pagtutol sa pagbaba ng VAT? Sa pagkakaalam ko, malinaw na malinaw dito, Kong Lean, na marami sa mga cabinet members natin, hindi lang siya, all our economic managers have put their position na tutol sila sa pagbaba ng VAT. Sabi ni Pinky, kanina iginiit din ng Department of Finance na handa silang sumunod sa kautusan ni PBBM at handa raw nila ipatupad ang nasabing batas within 1 to 2 days sa mga paparating na supply ng langis. Pero iginiit ni Representative Miro Quimbo na siyang facilitator ng kasalukuyang pagdinig dito sa Kamara na dapat isama sa pagpapatupad ng pagtatapyas ng excise tax ang mga buffer stock ng langis dahil nga nakakaapekto na rin ito sa mga consumer. Pinky. Isaiah, mabilis lang, so paano yung ending between Congressman Miro Quimbo at si Congressman Leandro Leviste? Alam mo, Pinky, yung habang nagkakaroon ng pagdinig kanina nga, yung mga ilang mambabatas ay nagtatawanan sa loob ng plenaryo. Dahil nga itong si Representative Miro Quimbo ay ginigiit na wala raw siyang maalala na nag-usap sila ni Representative Leandro Leviste kaugnay nga sa pagdadawit kay Executive Secretary Recto kaya medyo mabagal yung pag-usad ng mga panukala. Matapos nga ang kanilang komprontasyon, tumayo si Leviste sa kanyang kinaupuan at kinamayan pa niya si Representative Miro Quimbo at sinabi pa ni Miro Quimbo kanina, nakakatakot daw talaga kapag si Leandro Leviste ay kumakamay. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa. Matinding dagok sa mga magsasaka at mga mangingisda ang pagsirit ng presyo ng langis at pataba. Ang tugon ng gobyerno rito sa agenda report ni Che Sulit. Ang
nagpapakain sa atin, wala na raw makain. Ito ang ipinahayag ng mga magsasaka at iba pang progresibong grupo sa gitna ng lumalalang krisis sa langis. Ayon kay Guillermo Hernandez, Secretary General ng grupong Kaisahan ng Manggagawang Bukid, malaking problema para sa kanila ang pagsipa ng presyo ng pataba o fertilizer. Halos 50% ang itinaas ng gaya ng urea. Dati ay nasa 1,800, ngayon po ay nasa 2,500 na ang isang sako. Ang isang hektarya po ay nakonsumo ng 15 hanggang 20 sako. Para kay Hernandez, ang ani nilang tubo ay binebenta sa halagang 2,000 piso, higit mas mababa sa kinakailangang pambili ng kagamitan sa pagsasaka. Kaya naman daw ngayong taon, huminto muna sila sa pagtatanim. Wala na rin mangyayari. Pagod lamang, hirap, lugi pa kami sa gasto. Base sa huling weekly price monitoring ng Agriculture Department sa mga pataba, naglalaro sa 1,040 pesos hanggang sa mahigit 2,800 ang presyo ng pataba depende sa klase. Ayon naman kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, pinag-aaralan na ng ahensya ang mga alternatibo sa synthetic fertilizer. Dagdag ng opisyal, stable pa ang supply ng bigas at mais ng bansa. Pero babala niya, mababa ang farm gate ng gulay. Apektado raw ang production dahil sa mataas na temperatura at mahal na transport costs. We're doing so many things para ma-ensure na yung harvest ngayon ay mabili at least doon sa maayos na presyo para matulungan sila. Pati raw mga mangingisda, nililimitahan ang kanilang paglayag dahil sa mahal na krudo. Giit naman ni Hernandez, hindi pa nakakatanggap ng ayuda ang kanilang grupo mula sa Department of Agriculture. Bagay na sinisilip na ngayon ng DA ayon kay De Mesa. Sigaw ni Hernandez kasama ang iba pang mga magsasaka. Pakinggan ng pamahalaan ang kanilang mga panawagan. Tanggalin na raw ang mga dagdag pahirap at ibigay ang inaasam na kasaganaan. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Sinisikap daw ng Health Department na mapanatili ang kasalukuyang presyo ng gamot sa gitna ng krisis sa langis. Pangamba kasi ng publiko magmahal ito dahil sa transport cost. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Sapat ang supply ng gamot, lalo na ang maintenance medicines ayon sa DOH. Pero nangangamba ang ilan na baka magtaas ang presyo sa mga butika dahil sa krisis sa langis. Binibilhan ni Arian ang kanyang ama ng gamot sa diabetes at hypertension. Kailangan nga po yung gamot na yun, mahihirapan po kami sa pagbabudget ng pera kasi may rent, may tubig, may kuryente. May mga estudyante din po kami, ma'am. So parang mas malaking adjustment po sa amin yun. Oo. Lalo na dalawa yung maintenance namin ginagamit. Magastos po. Ayon sa DOH, sinisikap nitong makontrol ang presyo ng mga medisina. Nagmo-monitor ako ng 10 gamot. I decided to monitor anti-hypertensive, anti-diabetes, anti-cholesterol, antibiotic at saka iba pa. 10 medicines. Babantayan na namin weekly para makita natin walang nagsasamantala. Sinabi ni Herbosa, maaari lamang maapektuhan ang presyo ng mga gamot kung ang mga manufacturing company sa abroad ay magsimula ng magpataw ng extra charge para sa importation o shipment. Meron din namang Drug Price Monitoring Index na mandato ng Cheaper Medicines Act sa DOH, DTI at mga LGU para i-monitor ang mga presyo ng mga medisina lalo na para sa non-communicable diseases. Nagsasubmit yung mga supplier, yung mga butika, yung mga pasyente kung ano yung presyo ng mga gamot at pinapublish namin yan. Makikita rin daw sa eGov app ang halaga ng mga gamot, maging ang mga butika na pinakamalapit kung saan pwedeng makabili ng mas mura. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Global recognition unlocked na talaga for BINI. The P-pop powerhouse took the Coachella stage once again as surprise guest naman ni British artist Flower of Love. Pinaperform nila ang viral breaking news dance trend. British girl group Say Now also collaborated with BINI. They posted a TikTok with the nation's girl group dancing their song Supermarket. This follows BINI's historic Coachella debut noong weekend. Sila ang first Filipino group to perform sa festival. Actor Lee Jung-jae is an ARMY too. Nanood siya ng concert ng BTS sa Gongyang Stadium with his ARMY bond.
May picture pa siya with V, J-Hope, Jungkook, and RM. BTS held a 3-night residency sa stadium to kick off their comeback world tour. Lee Jung-jae is famously known for his acclaimed performance as Seo Ji-hung in Squid Game. Big winner ang Paddington Bear sa most prestigious theater honors ng Britain. The stage adaptation picked up 7 trophies sa Oliver Awards with Connard. These included the coveted Best New Musical Prize and Best Director. Meanwhile, Into the Woods won 2 awards, kabilang ang Best Musical Revival. Nanalo naman Best Actress si Rosamund Pike, while Jack Holden beat the likes of Tom Hiddleston and Bryan Cranston. To win Best Actor for True Crime Thriller Play, Ken Rex. Being in that esteemed company of nominees is crazy to me, so to actually have this is just even crazier. But that's the reality of our theatre ecosystem. There are thousands of people working whose names you don't know. Sa unang pagkakataon, Army ng Australia, pangungunahan ng babae. At Ann Curtis natapilok sa harap ni Meryl Streep at Anne Hathaway. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour. Sa EDSA White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. I Want to Share Foundation continues its mission para sa mga cancer patients. Bukod sa pagtulong sa mga na-diagnose, they also celebrate the cancer survivors. Ang detalye sa agenda report ni Jess Sulit. Champions kung tawagin ang mga batang ito matapos makamit ng tagumpay bilang cancer survivors. Sa Can Beat It 2026 Chemo Done Battle 1 ng I Want to Share Foundation, pinarangalan ang 120 pediatric cancer patients para sa kanilang tapang at pag-asa. As a fellow survivor, I stand here with so much pride. For our 120 graduates, congratulations muli sa inyong lahat. Ayon kay Sheila Romero, founder ng Samahan, Celebration of Life ang special graduation na ito para sa cancer survivors. Mula 2013, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng I Want to Share Foundation para sa mga kabataan at pamilyang apektado sa kanilang cancer journey. 2015 naman nagsimula ang kanilang partnership sa Philippine General Hospital. Hangad ng I Want to Share Foundation at PGH na itaas pa ang cancer survival rate ng bansa. We have improved the treatment compliance of the patients and their families from 45% po to 8%. That means more and more patients po are graduating. Hindi naman mapigilan ng ilang mga magulang na maging emosyonal. Karamihan sa mga batang ito hindi nakakapasok sa eskwelahan. Mahigit 6 na po sa kanila, nasa 10 years old pababa. Ito pong ganitong gathering gives hope. Not just for the children, like I said, for the parents, knowing that may bukas, merong hope na aayos ulit ang buhay, magiging normal. So, it gives a lot of strength for them. Dumalo rin sa event ang OPM singer na si Eric Santos at dating PBA player na si L.A. Tenorio. Labis namang ikinatuwa ng mga kabataan at mga magulang ang kanilang presensya. Bahagi rin ng advocacies ng foundation ang childhood cancer awareness. Hangad ng grupo na ipaalam sa mga tao na ang cancer ay may solusyon at hindi isang death sentence. Ito pong ginagawa po namin na pagturo sa mga barangay health workers, doctors, nurses, sa mga LGU na hopefully po mai-adapt ng ating pamahalaan through the Department of Health. Malaki pong maitutulong nito para po sa childhood cancer awareness.
Nagpapasalamat din si Sheila sa mga donor ng I Want to Share Foundation. At para sa mga kabataan, pagpapaalala niya, may bukas at may pag-asa. Para sa agenda, Chea Sulit, Billionaire News Channel. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison? Corina, lumakas pa bilang super typhoon ang bagyong Sinlaku sa may dagat Pasipiko. Muli itong namataan, higit 2,400 kilometers silangan po ng Visayas at may taglay na hangin na 215 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, kikilos ang bagyo pahilagang kanluran patungo po dun sa may North Pacific Ocean. So ibig sabihin, hindi na po ito nakikitang papasok pa ng PAR o makakaapekto sa alinmang panig ng bansa sa mga susunod na araw. Dahil sa ridge of high pressure area at easterlies, naging delikado pa rin po ang naramdamang init or heat index ngayong Lunes. Dito sa may Cotabato City, umabot sa 46 degrees ang heat index, sundan ng Catanduanes at 43 degrees, Cavite City 42 degrees, habang sa Metro Manila or Quezon City 37 degrees Celsius ang naramdamang init. Bukas, araw ng Martes, aakyat pa rin sa delikadong antas sa maraming lugar, yung pa rin mga similar na mga lugar po, no? Mapa Luzon, Visayas, and Mindanao, habang dito pa rin sa may Metro Manila 37 to 38 degrees Celsius. Ka-weather, gawing habit na po ang pag-inom ng tubig at magsuot ng komportable at light-colored na damit para iwas panghihina at pagkahilo na maaaring mauwi sa heat stroke. Sa weather forecast ng Pag-asa bukas, April 14, sa Luzon po, patuloy na magiging maaraw at maalinsangan dahil pa rin sa high pressure area malapit po dito sa may norte at maliit pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan. Kaya sa mga lalabas po ng bahay bukas, huwag pa rin kalimutan ng payong at sombrero bilang proteksyon sa sikat ng araw. At kung dito naman sa Metro Manila at mga nearby provinces, pinapayuhan din ang pagbaon ng face mask sakaling lumala ang haze at air pollution. Sa Visayas po at Mindanao, kagaya sa Luzon, bukas mananatili pa rin kalmado o bahagyang maulap ang kalangitan sa maraming lugar, minsan kumukulimlim lamang. Merong mga dadaang mahinang ulan dito po sa may Samar Island, gayon din sa may Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Mula Miyerkules hanggang Biyernes, halos magkakatulad na panahon pa rin ang mararanasan sa buong bansa. May tsansa ng saglit na ulan at thunderstorms tuwing hapon at gabi sa may bandang La Union, Pangasinan, Benguet, Samar Island at timog na bahagi ng Mindanao. At dahil hindi na makakaapekto ang bagyong Sinlaku, asahang mas titindi pa ang init sa bansa, lalo na sa mga syudad, mga kapatagan po at mga tabing dagat. Ka-weather, isang nakakatakot ngunit nakamamanghang phenomenon ang namataan sa kalangitan ng Pilipinas nitong Sabado ng gabi. Sa kuha ni Les Quijano Quero sa bayan ng Victoria, Tarlac, makikita po yung yellow at orange na liwanag sa madilim na kalangitan na kahawig ng isang jellyfish. Ayon sa Philippine Space Agency or PhilSA, resulta ito ng Jilong 3 rocket na nilaunch ng China mula sa South China Sea noong Sabado. Dagdag pa po ng ahensya, tinatawag na space jellyfish ang ganitong atmospheric phenomenon. Nabubuo ito kapag direktang nasisikatan ng araw ang exhaust plume o buntot ng rocket sa mataas na bahagi ng atmosphere. As a result, nagkakaroon ng scattering or pagkalat ng liwanag ng araw kahit sa oras pa ng takip silim. Gate din po ng ahensya, hindi naman po delikado ang ganitong space jellyfish at nagtatagal lamang ng ilang segundo. At yan muna napapanong balita ngayong Lunes. Ako po ang inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon. Ann Curtis shares her real-life Andy Sachs moment in front of Meryl Streep and Anne Hathaway. Sa simula pa lang ng kanyang interview with the stars of The Devil Wears Prada 2, Anna accidentally hit the microphone on the floor. As Curtis apologized, Hathaway assured her that she's not the first to trip and she won't be the last. Curtis later asked Hathaway what piece of advice she would give sa next generation of Andy Sachs. That time in your life, people are looking at you and it's so big. And when those feelings come, it's always so much better to just make it about other people. If yours are starting to feel overwhelming, ask somebody else about theirs. Actually, yeah. I wish I heard that before walking into this room. The interview was held during the Tokyo stop ng press tour ng The Devil Wears Prada sequel. Aside from Curtis, content creator Mimi Ya also got the interview, Hathaway and Streep. Australia appoints its first ever female army chief. Si Lieutenant General Susan Coyle was appointed by Defense Minister Richard Marles.
Following a 3-decade career, dati nag-serve si Cole sa Solomon Islands, Afghanistan, and the Middle East. Her new role comes as the Army is undergoing a major transformation, equipping itself with long-range firepower, drones, and other modern combat tools. The Army was founded 125 years ago. One of the most beloved couples in the country gets real on their partnership. Napakilig sina Ryan Agoncillo and Judy Ann Santos Agoncillo sa pilot episode ng Mateo G Primetime by yours truly. In one segment, we asked Juday if willing siya na may ibang leading lady si Ryan. And she answered yes. Naging extra candid naman si Ryan sa sagot sa kanyang sagot. Ryan, would you allow Madam Juday to have a leading man for a movie? Bukan niya. Subukan niya. Hindi, ako, yun talaga yung sagot ko sa lahat. Bro, ako talaga, sige, ang lagi ko sagot sa kanya, gawin mo, tsaka na natin pag-awayan. Naguluhan na lalo si Matt. On the surface, if you're dealing with, for sure, these are quality women, right? Of course. And they know what they're doing, right? It's always been the way we were from the beginning. I'd be like, sige, tignan ko kung saan ka pupunta. Susunod naman ako eh. Pag hindi ako sumunod, alam mo na yung sagot, side. So, pag-awayan nyo na lang after. Are you gonna... No, for real, for real. That's how I think we've lasted this long. Okay. Because people underestimate the fact that she can make her own decisions. Of course. This Saturday po, abangan naman ang interview natin with, of course, the ultimate heartthrob, Piolo Pascual on Mateo G Primetime. Catch that on April 18 at 7 p.m. only here on the Billionaire News Channel. Mateo G Primetime. Mateo G Primetime. Mateo G Primetime. Mateo G Primetime. Ganun pala yun. Ganun ba? Okay, nakuha ko ba? A little more oomph on the diaphragm. Mateo G Primetime! Mateo G Primetime! Okay, parang sinuntok. Sabi ko ano, parang may sinlaon. Madam, would you do the honors? What? Mateo G Primetime! Mateo G Primetime! Ay, okay. Salted. Hoy, mahal ng gasolina ngayon, ha? Parang kinulang ako doon, ha? Ikaw. Suntukin mo ako dito. 1, 2, 3. Lakasan mo! Mateo G Primetime! Sakit! Pero maraming salamat sa ating mga viewers. Last Saturday, 7 p.m., napanood niyo yung Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo, our episode. Maraming salamat po sa inyo lahat. It's available on the Billionaire News Channel YouTube page, Alam mo, may of course. napapansin ako kay Mateo. Nakakatatlo na siya. Na-promote. Mateo G Primetime! Oo, alam mo, panay ang plug namin sa'yo dito. Ay, Wala salamat. man lang kaming konsuelo, Wala. no? Ay, ma'am, Tapos meron po natutuloy kayong ang dinner. Zero libre. May dinner tayo. Ang tagal na nun. Lunch na lang. Narinig ko na yun eh, no? Mauunahan na naman tayo ng trip sa, Scandinavia. Mauuna pa Mongolian. Oo nga. Sige. Kailan, Brad, i-schedule mo na. Ayan. Bea, ikaw na daw bahala. At birthday Bea. ngayon ni na Janina Bella. Janina. Oh, is Yeah, she it's her really? birthday. Okay. Happy birthday, Happy Janina. birthday. Happy birthday, Janina. Only here on Mateo G Primetime. I tell you, alam mo, agenda. Siguro, si Sarah kulit na kulit na. Oo, siguro sabi niya, babe, anong tawag yan sa'yo? Love. Tama na yan. I have to act professional. We're an agenda. The voice is lower here. Oo nga. Behave. Yes, only on agenda. Mateo G Primetime. Meron na tayong attorney na naghihintay. Baka hablayin ka na niyan. Attorney, please watch Mateo G Primetime this Saturday. Pamalma bigla. Alright, yan po ang ating agenda. Ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako naman po si Mateo Guidicelli. Ay, nako, sabay-sabay tayo, ha? Itong ating agenda. Okay. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda!